Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Lalong-lalo na po guys ang ating mga kapwa OFW, saan man po kayong bansa nagtatrabaho, mag-ingat po kayo at dahil pakatandaan po natin, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. At ganun din po ang ating mga mami, mga tita, mga ate, mga kuya at mga daddy sa Pilipinas, mag-ingat din po kayo. So ngayong araw po guys, meron po tayong bibigyan na isang reaction video, pero bago pong lahat, bago tayo magbigay natin reaction video, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Ganun din po guys, si Ruel of Malalag. Supportan po natin guys itong mga Matubang family dahil sila po, ang mga Matubang pamilya ay wala pong hinangad kundi ang makatulong po sa ating kapwa Pilipino o makatulong po sa mga nangangailangan na ting mga kababayan sa Pilipinas. Di po ba? Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil alam ko po tayo po mga Pilipino ay nasa puso po natin ang tumulong. Di po ba? Pero hindi po natin alam kung saan tayo banda mag-umpisa. Pero dito, sa hindi po natin pag-skip ng ads sa kanilang mga video upload, tayo po ay nakatulong sa ating kapwa dahil po sa ating hindi pag-skip ng ads sa mga video upload ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, Kalingap Rob, and Ruel of Malalag, tayo po ay nakapag-ambag po, kayo po ay nakapag-ambag sa kanilang mga revenue. Di po ba? Kaya kayo po ay nakatulong po sa kanilang mga paglingap. So, gayon din po guys, ay makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload ko po ay ma-notify din po kayo. So, let's go. Hindi na po tayo magpaligoy-ligoy. Ito po ang ating reactionan kundi si Langga Richelle, no? Ito yung basher na nagli-level up, no? Ang kanyang pambabas, di ba? Una ay talaga ang basher, no, na ito sila yung walang magawa sa buhay. Walang magawa sa buhay kundi ang gustong sirain ang kapwa-tao. Siyempre dito tayo bilang isang reactor ng Kalingap, pagtanggol po natin ang mga beneficiary ng Kalingap kung saan ay si Richelle ay una pong naging beneficiary ng Kalingap na kung saan ay nauna siyang natulungan ni na Kalingap Rob na ngayon ay nagiging ganap na charity vlogger, no? Kaya dito guys sa isang kumakalat ngayon na audio clips ng the woman behind the audio clips. Ayoko siyang tawagin guys na girl, di ba? Si Lorny TV, tinatawag siyang girl. Hindi ko siya matawag na girl dahil ito sa kanyang ugali, sa kanyang ginawang pagkakalat nito ng mga paninira kay Richelle, hindi po siya girl. Para sa akin, yung girl ay para po sa mga bata, no? Mga teenager or bata above 12 years old, 9 years old, matawag natin girl. Pero ito, ang klase nito ng paninira niya is matanda na po ito, no? Kumpleto na po ito sa lahat. Una, dito guys, grabe, hindi natin maintindihan kung bakit nakuha nilang siraan si Richelle ng ganito. Tama, narinig natin din kay Lorny no kagabi, parang hindi ako nakatulog patulog na ako nakita ko yung live nga ni Lorny na talagang na kumuha sa ating atensyon, no, na itong audio na ito. At ngayon nga mayroon tayo dito audio guys, pero I'm sorry to tell you talaga sa inyo lahat na hindi po natin ito parinig, pero itong ako lang po muna ang makinig dahil para sa hindi pagpakinig ko po ng audio ay siya po natin bibigyan ng reaction. Kaso sana ay maintindihan nyo, hindi po natin magawa
iparinig sa inyo ang audio clips na ito dahil ay siya nga under pinaprocess ito ni Daddy Donuts ang pagsampa ng kaso dito para malaman kung sino nga behind the audio nito na paninira kay Rochelle, no? At ito nga guys, pakinggan natin kung ano ang mga sinasabi. Pero sorry, ito ay parang basahin ko na lang sa inyo, hindi ko po parinig talaga dahil mahirap na po makasuhan tayo ng wiretapping, di po ba? That dito, bago tayo magbigay dito ng komento at kuro-kuro sa kanyang mga sinasabi, ito po guys ang kanyang sinasabi. Ayun nga no, yung kwento, sabi niya, kwento daw kanina, tapos si Rochelle, kwento daw. Yung guys, pagkasabi niya sa audio clips niya, na ikakasuhan niya ito para malaman talaga, hihabulin ito kung sino talaga ang behind ng audio na ito. Yung pagkasabi guys, ay talagang tangingo, tanga-tanga, malakas lang ang loob, manira, pero mga sinasabi dito sa audio niya is ang mga mali-mali, ang mga gamit na mga words, no? So dito nga guys, no, ang kumakalat, ang problema nila dito sa kay Rochelle ay si Rochelle, ang pinapalabas nila dito sa audio guys, na si Rochelle ay hindi daw na mautusan at boss na daw sa bahay, no? At si Tatay Raysan daw ang tagalaban ng damit niya. At minsan daw, or pag nandyan daw si Rochelle, si Ruel, ay nagsiselfone lang daw si Rochelle o nandun lagi daw sa kwarto at higa-higa at natutulog. Problemado ba kayo talaga? Ibang-iba na daw talaga ang pag-uugali ni Rochelle dahil porket ito pa yung sinabi niya dito guys, mahaba itong audio clips, no? Pero ito pang sinabi niya, ganun daw pagkatao ay yung sinabi niya na iba-iba at yung parang pagkasabi niya, ganun daw ang pagkatao. Parang dito sa kanya, sa audio na ito, parang may nagkwento lang sa kanya. May nagkwento sa kanya doon sa mga pumunta daw doon kina Rochelle, no? At pagkasabi na ganun daw, higa-higa lang sa kwarto, at si Rochelle parang yabang na daw, porket may Ruel na sa buhay. So take note, may Ruel na daw sa buhay. Kailan ba naumpisa? Naumpisa ang pag-vlog ni Kalinga Prab kay Rochelle is December. December yun guys, ng first day na vlog ni Kalinga Prab kay Rochelle. And by January guys, ay parang nandun, no, January ba yun? January na pinakilala na ni Kalinga Prab si Ruel kay Rochelle, na yung may dala-dala nga si Ruel na LBB2 na mga bag, no, na galing sa sponsor pabigay doon kina Rochelle. So doon pa lang ay talagang nakita natin si Ruel at Rochelle na parang meron silang attraction sa isa't isa, diba? Meron na yun, umpisa pa lang. Ito naman ngayon, dahil sa nakikita nyo, pumunta kayo doon, itong kwento, itong magiging awareness. Aware po dito, kailangan maging awareness si Rochelle, no? Sina Tatay Raysan, sina Ruel, sa mga pumupunta, aside po, hindi po talaga sila galing sa mga sponsor. Diba, alam natin maraming nagpupunta kina Rochelle, mga sponsors, na mga ng sponsors, no, na nagbibigay dahil nga sa mga feeding program. Pero aside po sa mga hindi po sponsor, siguro po ay talagang mag-ingat na po, no, sa pagtanggap. Dahil hindi natin lubos kilala kung talaga tunay silang nagmamahal sa Rochelle o nagpapanggap, di ba? Dahil dito sa sinabi niya na si Rochelle ay talagang paninira, na sinabi niya si Rochelle ay talagang boss na. Unang-una si Rochelle ay breadwinner sa kanilang pamilya. Siya na ngayon ang breadwinner. Kung bakit? Dahil sa umpisa pa lang doon na nga sinasabi na ni Rochelle, sa vlog pa lang noon ni Kalinga, pero sinabi na ni Rochelle na si Tatay Raysan niya ay hindi makapagtrabaho dahil may sakit nga si Tatay Raysan. So si Rochelle ay napilitan ito maghanap, no, maggawa ng kanyang, siguro pinagpasalamat to ni Rochelle din, na pinayagan siya ni Kalinga Prab na gumawa na ng YouTube channel. Dahil sa wala pa ito si Rochelle YouTube channel guys,
ay alam natin lahat ang pinagkakitaan ni Rochelle ay itong teleserye, no, na pag nag-shoot ng teleserye ay binibigyan ni Kalinga Prab, yun ay nakakatulong kay Rochelle. So ngayon dahil tapos na, wala ng teleserye ng Rochelle dahil yun nga, ayon nga kay Kalinga Prab, ang continuation makikita nyo na lamang doon sa vlog ni Kalinga Prab, ni Rochelle at ni Ruel of Malala dahil binablog naman ni Ruel, no? Doon natin makikita. At nakikita nga natin talaga guys that dito ay nagkaroon na si Rochelle ng channel. Nakikita natin si Ruel at si Rochelle sa kanilang mga channel. Kung hindi sa channel ni Ruel, sa channel ni Rochelle. So dito dahil sa kanya ay may YouTube channel na siya. Hindi po basta-basta pag ikaw ay nagkaroon ng YouTube channel, ito po para ito sa tanga na may-ari ng audio clips na ito, no? Napakatangang tao na manira ka sa kapwa mo. Tama lang ba na sirain mo ang kapwa mo? Tama lang ba sirain mo si Rochelle? Una, alam natin guys, ito parang iisa ang sa likuran kung saan ay mga nanira kay Ruel, no? Na si Ruel noon ang tinitira, may paditret-ditret sila ang ginagawa kay Ruel na yun, siyempre hindi naman bobo, no? Yung tao na ibigyan nyo ng ditret na manahimik na lamang, diba? Dahil ayun nga, naano na ngayon ni Ruel at saka ni Sir Olives TV, nagkataon na Sir Olives TV na isang Kalinga partners ay isang pulis, diba? At ayun nga, naano na nila yun, ano na rin sa cybercrime na yun, yung ditret na yun. Parang doon ay hindi sila umubra kay Ruel sa panira kay Ruel. Ito ngayon, dahil nakita nga si Rochelle ay Salangga Rochelle ay masyadong soft-spoken, no? Masyado siyang mahina at mahina si Rochelle magsalita, hindi siya yung sobrang tapang, di ba? At nakita natin minsan si Rochelle ay bumigay sa pambaba sa kanya kaya umiyak siya, di ba? Nakita natin na yun siguro naman, no? Panawagan natin dito kay Langga Rochelle. First and last na yun, Langga, na huwag kang Rochelle mag-iyak dahil lang dito sa basher. Lumaban ka, labanan mo dahil unang-una wala kang ginawang mali sa kanila. Tama ka, wala kang inapakan na tao, di ba? At dito sa tanga na ito, na sabi niya ay wala nang ginawa, ay natutulog na lamang sa kwarto. Natutulog na lamang sa kwarto niya. Dito guys, pagdating sa natutulog sa kwarto niya, mabigyan natin dito dahil ayon naman sa, doon tayo kukuha, mag-relay doon sa sinabi ni Lorny TV, ni Kalorny. Dahil siyempre si Kalorny ay nasa diet. Nakikita nila personal si Rochelle at ang Morales family. Sino bang paniwalaan natin? Itong nagbigay, ito ang nagpaabot ng audio clips na sabi si Rochelle ay higa-higa, or si Lorny TV na siya mismo ang nakakita doon kay Rochelle. Nakita nila, nandun sila sa bahay ni Rochelle, nakita nila kung paano si Rochelle, kahit nga puyat niya daw si Rochelle, ay nilalabas sila, no? Ito ay talagang panira. At alimbawa, kung natutulog ang tao sa puyat, nag-aaral, siyempre nag-aaral siya. Pagdating na paglabas ng aral, kung hindi ikaw tanga-tanga ka nga na may-ari ng audio clips na ito, kung nakita mo, hindi ito kasi dito sinasabi niya na Rochelle's pants, o nasa Rochelle pants daw siya. No, at lumipat siya sa kung saan doon. Lumipat siya sa ibang lab team na ganyan. Hindi ka totoong Rochelle, no? Dahil ito nga, no, may hirap talaga ang may mga maraming grupo-grupo. Mahirap ito dahil minsan pag hindi mo napagbigyan, hindi sila napansin. Ito siguro ay isa sa mga hindi na bigyan ng toon ng pansin pag nag-live si Ruel or si Rochelle. Hindi siguro nabasa itong mga comment, kaya nagkaganito siya, no? Pero parang malayo guys, kasi kung talagang alam naman natin na ang lahat na nagsuporta kay Ruel at kay Rochelle ay talagang totoo silang sumuporta. Diba? At halimbawa, sinabi mo na si Rochelle ay hindi naglalaba. Ayun din, nakita natin sa mga vlog noon ni Ruel at ni Rochelle at ni Kalinga Prab, ni Vincent Calyada. Ang lola ni Rochelle ang naglalaba. At syempre ngayon nakita natin guys, may mga washing machine na sila niyan. Mayroon silang gamit.
paano si Tatay Raysan maglaba? Huwag ka naman magawa ng kwento, no? At saka, para sa akin, ano ang problema kung hindi si Richelle maglaba? Unang-una siya ang kumikita, ang breadwinner. Kahit na siguro ikaw loko-loko ka na may-ari ng audio clips na ito. Ikaw ba na kumakayod ka araw-araw dyan kung nagtatrabaho ka? Ikaw ba pagdating mo sa bahay mo, ikaw pang magluto, ikaw pang maglaba, ikaw pang maglinis, hindi kaya iinit ang ulo mo? Kaya grabe gumawa ng kwento, no? Meron akong kaibigan, meron akong kakilala sa amin. Dahil sa ang anak nila, sobrang pagmamahal sa anak nila, dahil matalino. Sige, mag-aral ka lang dyan. Pag-aral ka ha, para pag nakagraduate ka, maging highest grade ka, ganyan. Hindi po pinapalaba, hindi po pinapalinis ng bahay, kundi aral lang ang kanyang trabaho. Ito naman si Richelle ay talagang pagod sa pag-aaral at pagtapos ng mag-aaral, nakita natin dito guys, pupunta pa sa kalye, magbigay ng kanyang mga ayuda, nagcha-charity vlog pa, na minsan ay tagatak na nga itong mga pawis sa noo, pero sige lang. Ito mapanira ito dahil tapos sabihin na sa umpisa lang dahil nagsa-cellphone lang daw, natulog-tulugan. Ano ba problema niyo magpahinga? Ano ba si Richelle sa tingin niyo? Si Richelle ba ay isang robot na walang karamdaman, hindi maramdaman ang pagod? Ito talaga ang kanyang sinasabi is paninira talaga sa kay Richelle ang kanyang sinasabi. Gusto talaga sirain si Richelle dito. No? Na parang makita mo sa tima guys, parang gusto nilang paghiwalayin si Richelle at si Rowell. Sa kanyang mga sinasabi lang, no? Dahil dito nga, dahil na ano na natin to mahaba yung audio clips na ito guys, na may binabanggit dito pero hindi natin, wala tayo pakialam doon. Si Richelle ang focus natin dito. Si Richelle, malalaman na lang yan pag napatunayan na talaga kung sino ka. Kaya hindi ka naman makaligtas dito, no? Kung sino ka mang babae ka. Hindi ka makaligtas dito sa ginawa mo. Kaya sabihin na si Richelle ay dahil may Rowell matubang na sa buhay, si Richelle at si Rowell ay napatunayan nila ang kanilang pagkakasundo, no? Nagkasundo sila sa lahat ng bagay. Kung ito nga, kung narinig mo nga, dahil nga, hayon nga kay Kuya Bal nga, sa excited na ni Kuya Bal, na nakita ni Kuya Bal na wala siya nakitang obstacle kay Rowell at kay Richelle sa kanilang pagiging magkaibigan, close na close sila. Gusto na nga ni Kuya Bal ipakasal itong dalawa. Kaya, kung sa binabalak nyo na sirain si Richelle at si Rowell, nagkamali kayo. Nagkamali kayo, huwag nyo sirain ito. Kaya ang masabi lang dito sa inyo, langga Richelle and Rowell, magpakatatag kayo, anuman pambas sa inyo ng mga basher na ito, mga panira nito, huwag kayong sumagot, tumahimik kayo, huwag nyong pansinin. May mga reactors na sila ang dapat sumagot sa kanila dahil handa kayo pagtanggol ng mga reactors ng Kalingap. No? Hindi lahat po ng reactors ng Kalingap ay balahura magsalita. Diba? Kaya tama yung sabi na pagtanggol mo, dahil ito sila si Richelle, isang Kalingap subject ito. Siya pinakauna sa mga Kalingap angels ni Kalingap Rob. Si Richelle ang una nakatamo ng lahat ng blessing, na kung saan ay ngayon ay natatamo din ng mga ibang Kalingap angels, no? Kaya sana sabihin na si Richelle mapagmalaki, mali naman yata yung sabihin nyo dahil nakita natin guys kung gaano ka down to earth si Richelle. Nakita natin, marami tayong nakikita magandang buhay sa kanya, magandang bagay sa kanya na yung mga paninira ay hindi totoo. Kaya sana ito sa chismosang palaka na ito nasa likuran ng audio clips. Diyos ko, sana mahiya ka. Mahiya ka sa pinagsasabi mo, no? Dahil hantaran yung ginawa mo na gusto mong sirain si Rowell at si Richelle. Diba? Malaki ba ang kagustuhan mo kay Rowell? Kaya ganito na lang ka magsalita or
meron tayong narinig, may mga haka-haka na ito ay isang grupo lamang, no? Ang gumagawa ito ng babas kay Rochelle at kay Ruel. Isang grupo lamang. Sana ay tumigil na kayo at mag-move on. Yun ang masabi natin dito. Kung sino man yung grupo na yan na gusto nyong sirain si Rochelle at si Ruel, mag-move on na kayo dahil hindi nyo po masisira sila. Maraming taong nagmamahal sa kanilang dalawa. No, marami silang bakit sila minahal ng tao? Bakit ang daming nagmamahal kay Ruel at Rochelle? Dahil sa kanilang pagkatao. Marunong silang tumanaw ng utang na loob sa tao. No, marami maganda silang tumanaw ng utang na loob. Kagaya yung sinasabi, may nakita tayo sa mga comment section guys na sinasabi pa na pati mga kapatid ni Rochelle ay dinadamay na porket mga kapatid daw ni Rochelle, maluho na. Kasalanan ba nila kung may nagbibigay ng mga sponsor? Kasalanan ba yun? Kung bibigyan sila ng sponsor ng mga gamit? Hindi nila kasalanan. Kundi ang kanilang ginagawa ay ina-appreciate ang pagbigay ng sponsor sa kanila. Kung paano sila minahal ng sponsor, binigyan sila ng sponsor ng mga ganitong gamit, ay ina-appreciate po lamang nila, kaya nila sinusuot. Kaya sana naman, wag naman yung gano'n na porque nakita nyo na lamang na nagsusuot sila ng mga ganda, nagsusuot sila ng mga bago, ay sabihin yung maluho na hindi naman nila binili yun sa sarili nilang pera. Kundi lahat ng mga sinusuot nila ay galing sa mga sponsors. Gaya example lang natin guys, masama ba ang magbihis? Masama ba ang bihisan mong sarili mo kung yung mga gamit na binibihis mo ay hindi mo naman binili, binigay sa'yo? Masama ba yun? Example natin dito, like Joy Diwata. Kung naalala nyo noon si Joy Diwata ng bago pa lamang ito na interview ni na Kuya ni na Kalinga Prab, mismo si Nanay Imelda, ang nanyang mama, nagsabi no na si Joy talagang maporma yan, mabihis yan, kahit ganito lang ang bahay namin sira-sira is talaga maporma yan. Minsan hindi maniwala mga kapitbahay namin na mga tao na dito siya nakatira sa sirsilang bahay. So iyon po ang maganda. Dahil kahit mahirap lang tayo, marunong tayo mag-ayos sa sarili natin. Hindi porket mahirap tayo, panatilihin natin kahit ang pagmumukha natin mahirap. Diba? Kahit man lang sana, kahit alam ba, mahirap tayo. Kung pumurma man tayo ay, kahit sa pagpurma na lamang ay, alisin mo yung kahirapan sa sarili mo. Yun guys. Yun ang pinakamaganda, hindi yung itong klase ng chismosa na to na nasa likuran ng audio clips. Siguro ito wala talagang pambili sa kanyang mga damit. Baka siguro itong underwear niya hindi walang garter. Kaya kung ano-anong inggit ang sinasabi, no? Kaya dito guys, ito ang masabi natin dito kina Rochelle, Tatay Rizan, kina Ruel. Sino man ang lumalapit at pumupunta sa inyo, parang hindi nyo kilala, hindi kayo sure na sila ay talagang mga sponsors, huwag na lang po kayo, mag-ingat po kayo sa pagtanggap, no? Pagtanggap, dahil minsan may mga tao, pag nakita sa inyo sa loob ng bahay nyo na parang yung inggit ay hindi mawawala sa tao. No, baka ito ay isang may pag-inggit lamang dito din. Kaya ganito, sobrang inggit nito kay Rochelle. Kaya dito guys, thank you so much. Medyo napahaba tayo. Basta yun nga, masabi natin dito kay Rochelle, kay Ruel, huwag kayong sumagot. Sino man ang manira sa inyo, huwag kayong sumagot. Unang-una, alam nyo yung ginagawa nyo tama. Alam nyo yung ginawa nyo, wala kayong ginawa masama, wala kayong inatapakan na tao. Wala kayong dapat alalahanin. Tuloy nyo lang kung anong goal nyo sa buhay nyo. Tuloy nyo kung anong mga plano nyo. Huwag nyo pansinin. Ito mga paninira. Di ba? Dahil alam po natin dito si Rochelle ay talagang nakita natin si Rochelle bilang ganap na talaga na charity vlogger. Dahil yun nga guys, no, may pumunta na sa kanya sa bahay nila para humingi ng tulong. Isa pa ito guys, ang makakainggitan ng mga taong palaka na ito. Di ba?
Kaya patuloy lang po kayo guys sa lahat ng mga sumusuporta kay Rochelle, kay Ruel, patuloy lang kayong sumuporta. Huwag niyong iwanan, no? Dahil syempre bilang isang kalingap, si Rochelle ay isang kalingap po. Kalingap po siya. At si Rochelle ay isang matubang family na rin. 'Di ba? Kaya isa po 'yun sa mga dapat nating isipin. Huwag po natin intindihin itong klase ng mga paninira, mga chismosa na ito. Kayang-kaya po yan. Huwag nyo po yung isipin. Basta diretso lang kayo. So, thank you so much and God bless everyone guys. See you on my next upload. Bye!